Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang paksang Malapandiwa o Modal. Pero bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang isang maikling pelikula upang mas magiging kawili-wili ang ating talakayan. No! I don't want! Bakit? Tumay ko sa'yo! Sa aking Gusto mo ako! Hoy! Sino ako? Hindi ko naman gagawin ko! Ano na ba? Mali ba natin ang sa mga kalaban natin? Kapag hindi mga tao ka, may nilagay mo dyan sa bato na pwede mong gamitin. Ano? Ano yan ito? Ano to? Ay, gusto ko natin lang! Okay, kaya mo sila! Ano to? Wala kasi tsaka kapag ninyo sa mga anak nyo bilang ama. How dare you! No sir, how dare you? Dare me? How you dare? Akala mo sir? Oo, trabaho ko! Trabaho ko para ilang anak mo talaga makaibos sa mesa. Pero ikaw, hindi ka natapos ang trabaho mo sir! Lahat ng oras mo binibigay mo na lang sa bayan ha? Pero hindi ka titig, wala ka tinitira sa mga anak mo. Mali, mali, mali! Dahil ikaw ang kailangan ng mga anak ko, Wilson! Ikaw! Wilson! Ikaw! Ikaw! Wilson! Sobrang kasi minahal ko yung anak mo. Ginawa ko ang lahat para sa inyo. Pero Wilson, tama na! Tama na to! Tama na! Ayoko na! Tama na! Tama na! Eto, huling sweldo mo, pagod ka na. Ay, sir! Ano yun? Ano yun? Kung sabihin mo, hindi na ko kinaya, sir! Ay, patay! Anak, ito yung ko? Malamang, ako ang mabitay dito. Sundin yun! Sundin! O, ako mag-isa rin, hindi mo narinig? Sundin kaya! Uy! Ano yun? Ano yun? Ano yun? Hindi, mababa na! Mababa na! Matuloy, okay? Hindi na. Ayun, English naman po eh. Sayang na tulog. Huwag yun. Tulog. Tulog. Diyan lang ha? Hindi. Hindi. Kailan ba tayo dito? Hey, pala! Don't you dare call me. Hey! You like a surprise, Sasay? Hindi masyado. Kaya ako naman yung surprise. Pwede ka tayo. Hindi. Pero hindi naman Chinese. Wala naman ganyan. Sige mo, ayaw mo ko. Kaya Santos. Kaya. Kasi wala wala. Paano mo kakaya? Wala. Kaya! Teka, hindi ka naubos. Ano ba ito? Ano ba ito? Gusto nyo ha? Gusto niyo maglaro Tingin mo ba na ang mga eksena ay naglaman ng mga salitang gusto, kailangan at pwede? Baka hindi mo napansin kasi masyado kang nakikinig sa kwento. Ang mga salitang ito ay tinatawag na malapandiwa ang ating paksa ngayon. Ginagamit ang mga ito bilang paraan ng pagpahayag ng gusto, tulad ng paggamit ng gusto, kakayahan, tulad ng paggamit ng pwede, at pangangailangan sa paggamit ng kailangan. Ang mga salitang ito ay ginagamit sa pang-araw-araw na pag-uusap, kanta at marami pa. Ipaliwanag ito ni Lucia ng mas lubusan. Ngayong napanood na ninyo ang pelikula, siguradong napansin ninyo kung paano ginamit ng mga tauhan ang kanilang mga salita upang ipahayag ang kanilang kagustuhan, kakayahan, o mga obligasyon. Ang mga salitang tulad ng gusto, nais, maaari, dapat, at kailangan ay halimbawa ng mga malapandiwa o modal. Sa araling ito, pag-uusapan natin kung ano ang ibig sabihin ng malapandiwa o modal, kung paano ito naiiba sa karaniwang pandiwa, at kung paano ito ginagamit upang ipahayag ang mga damdamin, intensyon, at posibilidad sa ating mga pangungusap. Malapandiwa o modal. Ang modals ay tinatawag na malapandiwa. Ito ang mga panurang na may kahulugan tulad ng pandiwa. Ang pandiwa ay salitang kilos o sa Ingles ay verb. Tinatawag din itong pandiwang pantulong. Ang mga modal ay pandiwang hindi nagbabago,
limitado kapag binanghay o walang aspekto. Ginagamitan din ito ng mga salitang ibig, nais, gusto, kailangan, dapat, maaari, at pwede. Heto naman ang mga gamit ng pandiwa o modal. Una, bilang malapandiwa. Heto naman ang mga pangungusap kabilang sa bilang malapandiwa. Una, gusto niyang makaahon sa hirap. Ikalawa, ibig ng puno at ng baka na kainin ng tigre ang tao. Ang gusto at ibig ginagamit bilang malapandiwa subalit di tulad ng ganap na pandiwa, wala itong aspekto. Ikalawa naman bilang panuring may kahulugang tulad ng pandiwa. Unang pangungusap, gusto niyang maglakbay muli. Ikalawa, gusto naming makita ang ganda ng mayon. Ikatlo, ibig ng kuneho na makaahon sa hukay. Ang salitang gusto ay nagbigay turing sa salitang maglalakbay na isang pandiwang na nasa anyong pawatas. Ang salitang ibig naman ay modal na nagbibigay turing sa salitang makaahon ng isang pawatas. Ngayon na alam na natin ang kahulugan at gamit ng malapandiwa o modal, at nakapagbigay na rin tayo ng halimbawa, oras na upang mas lalo pa nating palalimin ang ating pag-unawa sa paksak ito. Ngayon, ipagpatuloy na ni Kimberly Galano ang pagtalakay tungkol sa mga uri ng malapandiwa. Pakinggan natin siya ng mabuti. Uri ng malapandiwa. 1. Nagsasaad ng pagnanasa, paghahangad, at pagkagusto. Nagpapakita ng nais o gusto ng isang tao, tulad ng pagnanais na magkaroon o gawin ang isang bagay. Halimbawa, gusto kong mamitas ng saging. Ibig kong sumama sa lakad bukas. Nais kong matuto ng bagong wika. Number 2. Sa pilitang pagpapatupad. Tumutukoy sa pag-utos o pagpapatupad ng walang pagpipilian. Kailangan sundin kahit ayaw. Halimbawa, dapat sundin ang 10 utos ng Panginoon. Dapat kong tapusin ang aking proyekto bago bukas. Dapat tayong magsuot ng uniforme sa paaralan. Number 3. Hinihinging mangyari. Nagpapakita ng kahilingan o pakiusap na sana ay mangyari ang isang bagay. Halimbawa, kailangan mong magpursige sa iyong pag-aaral. Kailangan kong kumain ng masustansya para sa kalusugan. Kailangan nating tumulong sa mga nasalanta. Number 4. Nagsasaad ng posibilidad. Nagpapakita na maaaring mangyari o hindi sigurado kung mangyayari. Halimbawa, pwede kang umasenso sa buhay. Pwede kang magpahinga pagkatapos ng klase. Maaari tayong magtagumpay kung magsisikap tayo. May 4 na uri. Una, nagsasaad ng pagnanasa, paghahangad at pagkagusto. Ikalawa, sa pilitang pagpapatupad. Ikatlo, nagsasaad ng posibilidad. At 4, hinihinging mangyari. Ang pandiwa ay may dalawang paggamit, bilang malapandiwa at bilang panuring manay kahulugang tulad ng pandiwa. Mahalaga ang mga modal dahil napapinaw at nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa komunikasyon. Sa pamamagitan nito, naipapahayag natin ang kakayahan, obligasyon, pahintulot at posibilidad. Hindi lamang aksyon ang naipapakita kundi pati ang ating salubin at intensyon. Kung wala ang mga modal, magiging payak at limitado ang wika. Ngunit dahil sa mga ito, nagiging mas malinaw, mas tiyak at mas makahulugan ang ating pagpapahayag.